So, 2 steps ahead of the competition kumbaga. Kumbaga, nakalista na yung kani-kanilang mga process kung paano nga ba nila susundin at aasikasuhin yung step-by-step process in order for them to take charge dito sa ating laban. Pero may napansin rin ako na mga prediction dun sa ating chat na 10 to 8 daw, mukhang totoo nga ba na mangyayari yun. Pero for now, di pa rin talaga natin alam kung ganun kadikit yung expected score natin on to this map number 1. Alam natin, yes, kayang ibuga or may kayang ibuga itong dalawang teams sa isa't isa. Pero syempre, sino yung mas matagal at sino yung mas matapang palalo na mag-outstand or i-perform palalo yung pinaka 101% nila patungo dito sa Ankara map. I'm excited to see at syempre, kailangan lang natin hintayin palalo for the preparation din ng mga players natin na ihanda ang kanilang mga sarili sa ganung katagal na laban. Kaya masyado talagang malakas ang labanan dito. Sobrang bigat ng labanan na to, pre. Labanan ng pride at ego talaga to eh. And finally, ang blankong canvas ay pinipinturahan na ng XQ pati ng VG. Unstoppable force meets an immovable object. VG versus X Solo Q. Dito tayo sa Ankara. Ikos and Tetsu ang unang mapapaslang. Folex gets kill on to Jakeman and parang Vanguard with a very early pick of game, no? Pinipitas nilang X-Solo Q sa paparating na entry. Napakadelikado to kasi si Bem nakadalawang patay agad dun sa mga players ng side ng X Solo Q. Makikita rin naman natin, isa na lang yung matitira sa kanila and Aiden will be having that wonderful opportunity na kunin agad yung last kill na yon para sa side ng Vanguard. So this is gonna be the first start ng ating round. Nakuha agad for the side of VG. Solo Q. Isang matinong atake lang talaga dito from LA. And now, early smoke usage. Nalalabas kagad si Aiden, pre! Walang magte-trade sa'yo! Oh my God! Ando din si Tetsu sa may bandang bets and nagmamalalim na kagad ngayon si Polex pati si Tetsu with a kill. Individually, Tetsu gets another! My God! And now, Polex gets punished by Minute. Aiden, nagpapaulo na rin ang bala ngayon si SL2. Naku po, Vanguard. Masyado nang mataas ang bangkong inuupuan nyo. Masyado nga kayong mainit, pre. Bem, with a 1v2. Malayo si Min 8. One shot, one kill. Mainit din ngayon ang Vanguard, pre. My God, what was that? Kala na natin sa Vanguard ang panalo ng round na yun. SL2 nilalaban ngayon ni Bem kahit may head glitch ngayon si SL2. And Bem will now be retreating. But what was that? Napakaganda na naging performance yun para sa side ng X Solo Q na trade-off lahat nila yung pinaka-importanteng makuha dun sa naging gunfight. And again, this is gonna be a good chance para sa side ng X Solo Q na maiplanta agad itong C4 at i-hold back yung magiging rotation. Katulad ng ginawa ni SL2 na hold down agad itong location ni Bem as na-expect talaga nila yung magagawang play para sa side ng Vanguard. At again, mukhang dikit agad dito. Dito pa lang sa first 2 rounds natin, napakadami na nangyari. Oh, men, ang init talaga, men, ng Vanguard ng simula ng round na yun. And si Jake, rather, pati si Min 8, walang ya. Grabe nga naman. Pinapainit ka agad ang Vanguard dito na dapat meron din silang ilalabas sa hapagkainan ngayon. Bem, Polex gets kills. Mabawi din kagad to ni Ikos. Kaso nga lang Polex whips heavily, pre. Wala man lang isang convincing na bawas doon kay Ikos. Meron pang ibubuga si Aiden dito na nakikapaglaban sa kanyang buhay dito sa RS. Crossfire play dito ni RTA. Pati na nga rin ni Ikos. And Aiden, medyo na na-corner din dito. And masyadong malayo yung pwesto. Muntik pang madali si RTA doon. Now Vanguard with a very slow start galing sa kanila. Pero X-Solo Q now punishing this heavily on the back of a very dominating performance and start by Minute with his sniper. And Vanguard, wala pa silang pambawi. Kailangan rin talaga nilang alamin on how to defend well para sa side ng Vanguard. Natapos agad sila dun sa sistema na, okay, let's push. Try na lang natin muna kumuha ng magandang kill. Labanan natin in terms of gunfight. Lamangan natin in terms of numbers. Ganun yung ginawa nila for the first round. Pero si LD with a good communication and still the communication around the map
nako-cover agad ng Vanguard lahat ng mga gaps na nakikita natin. And looking at it, etong si Jake and Min8, pulado agad yung kanilang buhay. Okay. Ganda. Folex and Tetsu. Kahit pa paano, tahimik na nga sila. Pero Minute and Jake, they have to go long, pre, no? Para mapalayo pa nila ang VG. The more XQ covers, hindi ko mahihirapan ng VG na bumawi dito, eh, no? Kasi double sniper nga sila. Basta tumama, yun ang challenge talaga, no? Tumama yung mga bala ni Min8 pati ni Jake, eh. Yep. Para mapalayo pa yung Vanguard, para mapabagal pa nila yung rotation dito. Kung gustong i-fake out ng X solo Q yung pagtawag nila dito sa A at gusto nilang atakihin yung B, si Bem nakikita na nga ang mga kalaban niya na nakikipagtagisan dito sa hotel. Pero abis ang atake ngayon ng X solo Q. Na grabe nga naman, pagkagulo-gulo nga naman ng default nito. Ayan na. Bisa ka crossbar, makikita si Bem. Pero he's gonna get one, he's also gonna get two. Magkabilang mundo pa nga. Bem gets the double. Meron pang kasunod si Jake nga naman ang papasok sa clinic na tinayo ni Bem dito sa B-site. And what a return round by VG. Kumbaga yung B-site stands for Bem, eh. Bahay ni Bem. At siya lang ang kukuha ng mga kills na yon. And still, Vanguard ngayon na nakakuha na magandang casualties on the side of X solo Q. Katulad na naman dito, Jake and Min8, andun na naman yung damage na tapo nila up against the players ng Vanguard. Pero nakikita mo ngayon na medyo nagiging aggressive yung position on the side of X solo Q. Because of the casualty na nawala itong si Tetsu and Folex with a good trade. 1-for-1 lang para sa dalawang teams natin. Pero malalaman kaya natin na makakabawi pa ang side ng Vanguard. Folex. Uy, pinapigilan ngayon ang main entrance ng A. Pinaforce ng Vanguard ngayon ang X solo Q na pumunta ng vents na nga lang, nilalaban talaga ni Jake. Masyadong mataas ang pride ngayon. Aiden is gonna get the headshot. And napakalinis na round from Vanguard, not even holding any important angle spray. Lahat ng nilaban nila si X solo Q na mismo ang nagsimula ng push na yun at nag-react lang yung mga miyembro ng Vanguard accordingly. Kasi pag pinakita silang kalaban, pre, bago na talaga nila yun. And for X solo Q, siya na naman mainit. Ito na naman si Bemo, ito na naman si Aiden. Nice full flash dito, and RT8 Ecos is gonna get tagged here with Ecos gonna get CLD. Ngayon si Bem, buhay na buhay pa rin. Pero ang lalim kagad na kinukubra ngayon ng Vanguard. Mid-action ngayon. Kaso nga ba, sino nga ba talaga ang nagmamalalim? Vanguard na wala sa kanila. And there goes Aiden with a quick headshot onto RT8. Tetsu and Aiden na nga lang natitira. 2v4. Impossible retake situation from DG. Ngayon si Tetsu naman ang wala. With a quick plant here by X solo Q. Aiden is now playing the clutch. Ice water in his veins nga ba o masyado pang mainit ang sistema ngayon ni Aiden. Nakikipaglaruan nga lang dito ng Heglitch. Si Min8, si SL2 hindi niya pa napipikan, but there goes the jiggle from SL2. And X solo Q and Vanguard, as we expected, men. Napakadikit kagad ng unang 6 na rounds. We head into round 7 with a lot of pride and ego being played in the table, pre. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Dikit na laban at napaka-entertaining sa lahat nung ginagawa na itong dalawang teams natin. Aiden and on the side of SL2. Andun yung vision na na-provide nila sa isa't isa. Pero syempre, mukhang gunfights, doon magkakaroon ng problema kung sino nga ba talaga yung makakuha ng initiate kill. And once the side of Vanguard, makuha sila ng isa, maganda yung opportunity nila to retake and to get the information. And as well as CLD sa pag-control niya ng mid-side, napakaganda rin talaga. Katulad naman dito, isa yung mapapatay niya. Pero si Jake, the first engagement is there para sa side ng X solo Q. CLD now out. Ecos na rin. Good trade so far for both teams. So nga lang yung dumidepensa ang may lamang dito, pero masyadong malakas ang binibira ngayon ng X solo Q with now 3 down for Vanguard. Aiden and CLD, men. Sobrang risky ng mga ginagawa nilang plays, kaya sila napipick off kagad ng maaga. Nakita na nga ni Jake from bridge, and Mick is gonna punish him out. Bem, last man standing para sa Vanguard. My God, apakainit talaga ngayon, Aaron. Hindi ko na ma-explain pa kung gaano kataas ngayon ang nilalaban ng X solo Q. Pati nga ng Vanguard lumalaban, may hininga pa rin si Bem.
habang may hawak pa siyang barel. Ayun, may speed kit si Jake. Apakatagal! He's gonna stick it! Naku po! Apakatagal mag-rotate ni Jake! Vanguard escapes death once again off the back of the clutch of Bim. Wow. May speed kit si Bim eh. Ibang klase. Kahit sabihin mong hometown niya yung B-site, handang-handa siya to adjust and to get that defusal dun sa may A-site. Napakaganda na na-micro niya agad yung kalaban niya on the side of X Solo Q. That is a good instinct para sa side ng Vanguard. Okay, tiwala lang. Do or die na to. Ituloy mo lang with a speed kit. Enough na enough yung time na yon at hindi nag-hesitate si Bem na itigil yung pagpindot doon. Pero syempre, X, Solo Q, paano sila makakabawi sa ganung ka-bonus round na yon para sa side ng Vanguard? And Vanguard had no business clutching that round, Mini. That was already X-Solo Q eh. Double pick na nga lang, tinipid pa talaga ng XQ yung pweste nila doon sa RS. Kaya napanish kagad ng Vanguard yun. And so, pabalik tayo ngayon sa mga pangyayari ngayong present times Aero na kung saan Aiden, CLD, and Polex tutumba. Minute and SL2. Magagawa na nga nilang pumayso dito sa side kaso si Ben pipigilan nga naman. Naku po, merong kalaban ngayon ng X-Solo Q na hanggang ngayon hirap na harap pa rin silang patumbahin ngayon. Bem! Oh my God! Napigilan si Jake. SL2 sa wakas, nahanap na nga ng X-Solo Q yung kinokontrata na nga nila ng kanina pa. Vanguard, sobrang healthy ni Tetsu dito. Ang hawak niya is hindi na sniper, AK na rin. Kaso nga lang si Tetsu, pre. Uy, kala ko lalabas nga siya na LA, pre! Lalabas nga siya. Nakita niya na nga. And Tetsu is gonna pick it out. Napaka-aggressive talaga ng Vanguard, Ben. Hindi na hinold ni Tetsu yung site mismo. Kinover niya kung nasaan yung C4. At sa sobrang confident niya may nilaban yun knowing na wala siyang intel doon sa buhay ni SL2. Vanguard with 2 strong rounds para bawiin yung slow start nila X-Solo Q. Paano sila babawi? Medyo naging warm-up nga lang ba yung mga unang rounds para sa kanila dun sa first half. Pero Aiden ngayon nag-iingay para dun sa engagement niya up against the side of Min 8. This gonna be a good one para sa side ng Vanguard na nade-depensahan nila. Nakukuha agad nila yung mga casualty. Katulad naman dito, Tetsu nag-iingay dun sa initiate fight na yun up against the side of Jake. And Bem also up against the side of SL2. Nakuha nga nila. Pero syempre, lamang pa rin ang may alam Vanguard ngayon. 4 ngayon ang kanilang buhay pero mukhang isa na lang matitira para sa side ng X-Solo Q. RTA, ano ang gagawin mo? Man, Vanguard picks it out aggressively. Yun yung timing dapat na ginagawa din ng X-Solo Q. Yung double pick action na ginagawa ng Vanguard para protektahan, men. Hindi dapat isa-isa ang pasok. And now Vanguard starting it off aggressively. Bem already recording 11 kills. Kasunod niya lang si Polex dito with 9. Grabe nga naman yung impact na panapakita dito ni Bem. Aiden and CLD gonna get tagged here with a frag. X-Solo Q, depensa dito sa hotel. Masyadong matagal yung laban na yun. Pero si SL2 ang magwawagi sa laban nila ni Polex. Quick trade dito. As a follow-upan kagad dito ni Bem with a headshot over to SL2. And mabilis ang action and rotation dito from X-Solo Q and VG. Nice smoke para makover dito yung connector. And Vanguard, what's their next stack? Napakadaming pwedeng maging tactics ito on the side of X-Solo Q. Pero si Min 8 ngayon, siya yung casualty na makukuha agad ni Bem. Auto lock agad na makita agad nila. Auto aim dun sa ulo at still, Jake, paano mo dedepensahan to? Dahil napakagandang angle na binabantayan na CLD. And once again, Vanguard ngayon, leading with this score na meron sila 4 na rounds patuloy na nadodomina para sa side ng Vanguard. And law of attraction lang talaga ang nilalaro ng Vanguard no? Mismong X-Solo Q na lumalapit sa kanila. Isang SL2 na nag-hold ng hotel, yung iba, gusto namin nilaban to. Grabe nga naman yung mga attitude ng X-Solo Q. 4-point lead, sobrang laki talaga ng lamang ngayon ng Vanguard. Na ultimong si Bem na mismo yung naghahanap ng mga gunfights na ilalaban niya. What a read to SL2. My God, yung pag-pick niya talaga doon, yung pag-slide niya talaga. And ngayon, Polex, nasa may distansya lang niya si Ikos ngayon in a quick headshot.
Jake and Bem. Masyadong magkalapit lang. Pero nandoon din si Paul X. And nice headshot. Min 8 and Jake. Gonna get 2 kills here. Tabla na ngayon ang laban ng X-Solo Q pati ng Vanguard. Sa bilis ng kilos ng X-Solo Q na punch nga nila kagad. Pero Folex and Aiden. Ako po. Ganda They're ng now set. position Ganda ng crossfire nila, pre. Uy. Magkakatagpuan nata sila. Hindi. Hindi. Magre-retreat na sila palayo. Ayun Pre, lang! gulat ka, Folex! What a read! Oh my God! Gulat ka, no? Nabasa nila yun! No way. No way. Round na sana RTA. ng X-Solo Q. Naging bato pa. Hindi nila alam. Nag-set up sila ng crossfire dito kaso nga papasok na ng Vanguard ang site. Hindi men, hindi nila i-cancel si RTA. Kakalabanin nga ni RTA dapat ngayon ang Paul X pati Aiden na nasa loob na ngayon na site. Pero ngayon, take a look at the position, pre. Open Ayan na. for Aiden. crossfire nga talaga kaso na timing nga ni RTA. Oh! What a flick! He gets Wow. the headshot. Paul X. He's not picking it out. Tinan mo yung disiplina, pre. Kaso nga lang ginajuggle na ngayon. Ginijiggle na nga rin. Paul X, RTA gets the headshot. What a clutch for X-Solo Q. Natagalan ang pag-set up ng crossfire ang Vanguard. Ibang klase itong si RTA. Wala pa sa imposible yung kanyang ibinikita sa atin. 2 of the crucial players ng Vanguard na shutdown niya with that good clutch para mas mapahabol nila itong laro natin ngayon. 7-4 score, kailangan ngayon nila mapagpatuloy ito para sa side ng X-Solo Q. Pero kung ikaw ang side ng Vanguard ngayon, ang pinakailangan mo, iwasan yung mga ganong shutdown play. Pero katulad dito, 1-cus ngayon, napakalalim doon sa vents area pero napakahirap ito depensahan ngayon at pasukin para sa team ng Vanguard dahil isa ang nawala at si Folex yung nabiktima sa kanilang team para sa side ng Vanguard. Medyo naguluhan ata in terms of chemistry yung Vanguard doon. No? Parang si Folex yun nanguna sa vents. Wala naman nag-trade sa kanya. Wala siyang kasama doon. Na-clear out kagad nila sana yung stairs. Nawala kagad si Ikos. Ang problemahin naman na sana nila yung top side. Grabe men, Vanguard with a bit of fallout doon sa play na gusto sana gawin ni Folex. Bem in a take spot right now. He's gonna get picked out here. Very aggressive Bree by RTA. Next solo Q. Grabe nga naman yung gapang nila dito. Sa sobrang lakas na start ng Vanguard from first half, X-Solo Q. Tinatrabaho na nga nila dito yung lead ng Vanguard with now just 2. Dalawa na lang yung difference ng ating score. Pero syempre, ang pinaka maganda sa lahat para sa side ng Vanguard is they have the upper hand. Lead pa rin naman sila. Pero syempre, kailangan nila mag-ingat dito sa may events. Isa yung makukuha. Mukhang 3 pa. Pero syempre, 2K pa lang para dito kay Ikus. And now, Folex also. RTA will get the kill. Pero syempre, 3 versus 2. Number advantage para sa side ng X-Solo Q. Dahil nagpa-flank ngayon. Naglalurk yung mga players nila dun sa may likuran. Up against Folex. And there we have it. SL2 with a good finish. Mukhang na-focus agad nila at mukhang na-shutdown nila yung momentum sa kamay ng Vanguard. Men, hindi ko alam kung limit testing to by Vanguard or masyado lang talagang malakas ang macro ng X-Solo Q. Either way, kung ano man yung ginagawa ng X-Solo Q para mapunish yung agresibong Vanguard, pati yung pag-fallout nila sa paggawa ng placement. This is really nice for X-Solo Q. One more para tumabla yung laro. Ngayon, Vanguard, wala ka na nakikitang early entry doon sa beds to. Natauhan na ang Vanguard. Pero si Aiden, parang may gustong i-testing si Idolo. Masyadong mainit pa rin ang ihip ng hangin para sa Vanguard. Kung saan gusto na lang simulan yung vents push ngayon. Pero with a default setup here by X-Solo Q, with a possible pick-off dito by SL2 na pwede siyang mag-start ng lurk dito from bridge all the way to A tunnel. Shots na being fired. Aiden napapalapit na sa lokasyon dito ni Ikus. And Folex napapalapit na nga rin siya sa position dito sa B. Sobrang risky ng Vanguard. Pinapasimulan na nga kagad dito ni Tetsu. Wow! And SL2 with a very good peek. Gets the headshot. Tetsu will not be re-challenging that. Kaso nga lang Ikus will be getting some kills of his own. Folex and Aiden. It's gone down. Resibo nga naman talaga. Nakita nga si Bem. Nakita yung barrel. Jake is gonna get the punish. Tetsu from ramps.
na timingan din ni SL2. Lahat pumapabor sa SL. Lahat pumapabor kay XQ men. Lalong-lalo na kay SL2, CLD, last man standing RTA with a quick peek. Finally, Solo Q back in the game. Parang tumatama ata yung prediction ng ating tropang si Sneaky Frog na 10-8 daw yung ating magiging score. Pero syempre, dikit pa rin ang ating laban, 7-7. Malay nga natin maging ganun yung resulta. But for now, Solo Q with this good advantage na meron sila, pinagpapatuloy lahat nila nung kanilang confidence level na okay, kaya ko to eh. Push lang natin ang i-push, i-trade off lang natin, gamitin natin yung utilities natin ng tama, and timing is also a crucial one para sa kanila. Katulad din naman dito, SL2 with a good engagement, nakuha agad nila yung kill. Pero si Bem, nagpapaingay ulit. Pero andun pa rin talaga yung trade-off ng mga players ng Solo Q. Solo Q, after being down as huge as 3, tapos pinush pa talaga ng Vanguard ng 4. And they are now 3 kills away para sila naman ngayon ang magkaroon ng kalamangan dito sa second half. And sobrang init. Solo Q. Nakita na nga si Aiden. Jake, ilalaban to. Ibebait yung flash. Hindi i-commit dito ni Tetsuka. So alam may CLD sa likod. Saan nagaling si CLD men para makapasok siya ng RTA. Finally makikita yung last on minutes. Gonna get the kill onto Tetsu. With the sniper matchup ngayon. Delikado ang lokasyon ni Aiden. Prone for crossfire siya. Minate, pati na nga rin si RTA. Pwede nang puntahan ngayon yung lokasyon ni Aiden para matapos na nga to once and for all. Kaso kakalibanin mo nga natin mini 8 na kikipag jiggle pick dito sa batteries. And Aiden is now in for the clutch. 40 seconds, masyado marami pang oras para makapagtanim ng C4. There goes Vanguard with a last-ditch effort trying to clear out Abyss dito. Napakahirap to para kay Aiden. Napakahirap talaga men. RTA, kailangan niya muna makuha si Ikos para man lang magka-lively dito si Aiden. Full flash doon. And there goes Aiden. Clears on RTA. Magpapawalan dito si Ikos. Walang tumama doon sa shots ni Aiden. It is an easy retake here for Solo Q, who is now back in the game with a 7-8 scoreline, heavily favoring the global risk. Good performance para sa kanilang kupunan, and VG, mukhang napakahirap nila ngayon, or nagkakaroon sila na napakahirap na problema na kung saan napukpok at napako sila dun sa 7 score round nila, pero dito agad sila. Bem and Folex with a good initiate fight. Number advantage kung ikaw ang side ng VG. 4 versus 3, pero Folex ngayon dito sa may gitna. Isa ang mabibiktima on the side of SL2. On point si SL2 with a 2K. Ibang klase ito, Salvatore. 8-7 score. At mukhang tuloy-tuloy ang nagiging gera para sa kanilang. Napainit. Oh my god man, the environment is just too different. And Solo Q is now playing a different game. There goes the shots. Tetsu dinidepensahan na nga lang yung site. Sobrang lalim ng pag-pick nila dito men. Hindi na nga nila tinatago yung position nila. There goes the 1-for-1. Ikos and CLD. Nang may life lead dito si Ikos. Lalaban ni CLD. Sobrang aggressive pre. CLD is gonna get the clutch. And wala pang makakuha ang match point dito ang Solo Q. Vanguard fighting for their lives as we now head to the foundation for both PG and Solo Q. Grabe nga naman for Solo Q and Vanguard. Sobrang lakas ng opposition dito ng Solo Q, pero that doesn't mean na Vanguard meron pa silang itatapat. Grabe nga naman. There goes the util throws here for both Vanguard. LD. Kaya pa rin nga ba nilang depensahan to? Uy. RTA minute. Jake. Sobrang healthy pa rin. Kills. Very nice here for CLD, forcing 2v2. Lumalayo talaga sila men.
Kaya nga ba nila basahin yung lokasyon dito ng Vanguard? My God. Ayan na. Paano nga ba sila didisiplina? Kasi kalaban nila si Pep ngayon na magpa-plant ngayon na C4 dito sa first side. This is gonna be huge fight. Andito si Jake pero unfortunately, X solo queue with a good initiate fight at nakuha ngayon nila itong map point natin, Salvatore, and this is now a crucial one. Kung tama nga ba yung prediction nga sa ating chat ni Sneaky Frog na 10-8 daw yung score or overtime nga ba to para dito sa ating map number 1. Ayan yung kailangan natin tignan kasi napakadaming factor to take consideration din ng side ng Vanguard kung paano nila mahagaw yung kanilang naging kalamangan. But unfortunately, tinamaan na itong si Aiden sa may paa at kailangan nilang mag-regroup ngayon. And so far, so good. Nakita nga ba natin paano nga ba sila kikilos sa mga gantong sitwasyon? Still, going into the game, paano pa rin ba makakabawi ngayon ang side ng Vanguard? Aiden, tamang lurk lang dito sa LA. Baka sakaling isipin niya na X-Solo Q, bigla silang mag-apoy dito at lumabas kagad ng A entrance at mag-start ng lurk eh. Tama lang na nandoon si Aiden, min 8. Matatagan dito ng mga shots. Pero okay lang, sniper player. Di naman sabi na nga ba, may testing na mo pumiki. Sabi na pre, sabi ko na Aaron, nabasa na natin ng malayuan yung pangyayaring yun. Wow! Eh ngayon, Vanguard, binabawi na nga nila yung nangyari ng round na yun. Si Jake. Pupunta tayo ng extra 4 round. Si Jake na nga lang yung harang dito. Bem and CLD, lumalaban pa rin. There goes the plant. Clutch possible dito from Jake. 34 tumatakbo. Running time lang. Open na open ang site. Kaso nga lang, open nga bang pagkakataon dito ni Jake. Alam na ata nila. Timingan lang nila yung utils dito. Tumatago lang ang Vanguard. They get the double pick. Maling-mali sila nang pinasok na karayong pre. Jake gets the double over the failed double pick by Vanguard. Finally, X-Solo